Sa ating pagpapatuloy, natapos tayo sa kwentong, nasusunog ang motel ng ating bida kasama ang apat na magagandang babae at sila ay tumakbo palabas. Habang kinakausap ng ating bida ang matanda sa tribo ay may tumawag sa kanila at napansin nila na may huling bihag ang dalawang bantay sa tribo. Pinuno, may nakita kami isang kahinahinalang tao na may dalang kahoy na may apoy. Sa tingin ko siya ang dahilan kung bakit nasunog ang ginawa naming motel para po sa inyo. Si Liu Yi ay nakilala naman niya agad ito, at ito nga si Kapitan Yang Bakhan. Kahit na nga mukhang kaawa-awa itong tao na ito ngayon, pero bakit ang ugali nito ay di pa rin nagbabago? Si Liu Yi nagigil dahil sa hindi man lang siya nakaisa sa apat na naggagandahang babae na kasama niya sa motel, kaya galit na pasigaw niyang sinabi, "Kupal na Kapitan Yang Bakhan, ikaw pala yan. Ikaw pala yung top mole na gustong sunugin kami ng buhay." Sa sobrang galit ng ating bida dahil sumakit lang ang puso niya, kaya sinampal agad ng ating bida ang pagmumukha ng top mole na kapitan. Makikita natin sa sobrang bilis ng pagkakasample sa mukha ng top mole na kapitan ay nagkaroon pa ng liwanag na guhit sa kanyang harapan. Kaya nung tumama ang sampal ng ating bida sa pagmumukha ng kapitan ay lagas agad ang dalawang ngipin kasama ang isang tabong dugo na kanyang dinura. Pero makikita natin sa kanyang pagmumukha ang walang pagsisisi, at nagawa pang sampe ng ating bida sa sobrang niyang galit dito. Oo, tama ka, sinubukan kong sunugin kayong lahat dito para mamatay. Dahil sobra kang nakakairita tuwing makikita ka. Ang katulad mo ay hindi dapat nabubuhay sa mundong ito. Sa tingin mo matatahimik ako sa mga katulad nyo na huhulihin kami at gagawin yung alipin. E pare-pareho lang din naman tayong nakaligtas sa trahedya, tapos ngayon mas mataas ka na sa amin. Hindi ako titigil hanggat maayos pa ang buhay mo. Titigil lang ako pag binigay nyo sakin ang kapayapaan tulad ng sayo. Si Liu Yi, pagkatapos niyang pinatikim ng sampal di kalimot si Kapitan ay pinakinggan niya ang napakahaba at nakakagalit niyang talumpati. Dahil sa mga pinagsasasabi ni Kapitan ay nagbigay lang ng init ng ulo at pagkairita sa ating bida. Kaya nagdesisyon na ang ating bida na pahintuan na ang kanyang edad. Habang kilabot at madilim ang pagtingin niya kay Kapitan Yang Bakhan. Gusto mo na talaga mamatay. Ibibigay ko na sa iyo ang kamatayan na gusto mong mangyari. Pero sa mga oras na yun na nagdidilim na ang paningin ng ating bida kay Kapitan ay bigla naman siyang inawat ng matanda sa tribo, "Pinuno. Huwag na po kayong magalit. Kami na po bahala magpahirap sa kanya ng gusto hanggang sa siya ay mamatay." At nagboluntaryo ito na sila na daw ang gagawa ng pagpatay kay Kapitan Yang Bakhan upang hindi na daw madumisan pa ang kamay ng ating bida ng maduming dugo ni Kapitan. Nakita ni Liu Yi na ang isa sa mga tauhan ng matanda sa tribo ay wala talagang awa at talagang sanay sa pagpapahirap ng tao bago niya ito bawian ng buhay. Ang trebong ito ay talaga namang malupit dahil hindi naman nila ito papatayin agad. Ang dalawang sentensyador ay makikita nating butok ang katawan dahil sa talbos ng kamote at nilagang talong na lagi nilang kinakain, kaya handang-handa na silang pahirapan ng gusto ang top mole na kapitan. Si Kapitan Yang Bakhan ay bigla naman agad nagbago ng kulay. "Huwag kayong lalapit sakin, nais ko po mabuhay. Maawa na po kayo sakin." Pero wala naman nakakaintindi sa kanyang pakiusap kaya wala na makakapidyaw sa kanila. Si Liu Yi na nauunawaan ng lahat ng nangyayari ay wala na rin pakialam dahil sa paulit-ulit na panluluko nito sa kanya. Ganun pa man, bago pa nila pahirapan at patayin si Kapitan ay may mga palaso na sa himpapawid na lumilipad patungo sa kanila galing sa kabilang tribo na kalaban ng kanilang tribo. Agad namang binawian ng buhay ang isa nilang kasama sa tribo dahil tinamaan agad ito sa kanyang leeg. Ang lahat ay nabigla dahil wala pa silang kaalam-alam kung ano talaga ang nangyayari. Maliban na lang sa matanda dahil sa dami niya ng pinagdaanan ay alam niya nang may matinding kaguluhan ang magaganap, at sinabi niya ring sila'y tinambangan. Si Liu Yi na nagtataka peren ay nagtanong, "Ano sabi mo? Tinambangan tayo, bakit? May iba pa bang tribo sa lugar na ito?" Pero sinagot lang ang ating bida ng napakaraming mga palasong lumilipad papunta sa kanila. Talaga namang umuulan ng palaso na hindi mabilang para patayin silang lahat. Hindi lang pag-ulan ng palaso ang ginagawa ng kanilang kalaban dahil sa kapatagan ay may mga di mabilang na kalabang tribo ang umaataki sa kanila at sumisigaw na, "Patayin silang lahat." Makikita na magkaiba ang kanilang kasuotan na para bang mas advance sila sa kanilang suot lalo na ang kanilang mga armas,
pati sa pagpaplano ng kanilang pag-atake ay malalamang advance din sila. Ang mga kalaban nila ay talagang agresibo na ubusin silang lahat. Lamang sila sa pag-atake dahil mas marami ang kalaban kaysa sa tribo nila Liu Yi. Si Kapitan Yang Bakhan ay sinasamantala naman ang kaguluhan upang makatakas sa kanyang paghihirap at kamatayan. Hindi pa talaga oras ng Tokmol na ito, si Liu Yi ay sobrang nagulat sa mga pangyayari. Bakit sila umatake agad nang walang babala? Ang mga tribo sa kalaban ay mas malalaki ang katawan at magaganda ang armas na kanilang dala, kaya hindi sila mananalo sa labang ito kung patagisan ng lakas ang labanan kaya mas makabubuti sa kanila ang tumakbo muna. Agad namang hinawakan ni Guan Sufei si Liu Yi para maghanda na tumakbo, subalit nakita naman sila ng matanda sa tribo kaya tinawag agad sila nito. Pinuno, hali kayo dito, agad namang sumunod ang ating bida kasama ang kanyang mga asawa. Ang sitwasyon natin ngayon ay mahirap, sabi ng matanda kaya nagbigay ito ng mga tagubilin kay Liu Yi. Sa mga oras na ito ay hindi ko na kayo maproprotektahan, kaya kung maaari lang ay kunin mo ito dahil napakamahalaga ang bagay na ito sa tribo natin at umalis na kayo at tumakbo kung saan ligtas kayo. Bago pa makapagsalita si Liu Yi ng kung ano ay bigla naman nang kinuha ng matanda ang kanyang sibat at tumakbo patungo sa labanan upang ipagtanggol ang kanilang tribo. Pagkatapos, si Liu Yi ay pinagmamasdan ng itim na bagay na inabot ng matanda sa kanya. Ito ba yung pulbora na ginagamit sa mga paputok? Hindi ko inaasahan na makakakita ako ng ganitong materyales sa lugar na ito. Kung agad kong ito nalaman, sana nakagawa ako ng paraan para hindi mapasok ang trebong chicken ng kabilang tribo. Hindi pa sana humantong sa ganito, si Liu Yi ay tahimik at talagang nasipresa sa talino at paggawa nila ng ganitong sandata, kaya lang masyado nang huli ang lahat at walang pagpipilian kundi ang tumakas. Si Guan Sufei ay may nakita at may napagtanto kaya tinawag niya si Liu Yi. Liu Yi, may nakita akong mga bata na tumatakbo patungo roon. Siguro kailangan natin silang sundan, ngunit naisip agad ng ating bida na hindi maganda sumama sa kanila dahil lalo silang dadami at mapapadali ang mga kalaban na hanapin sila, kaya nagdesisyon ang ating bida na pumunta sa kabilang Derek Sion upang mas maging ligtas sila. Mula sa pamumuno ni Liu Yi ay tinuruan sila at pinag-aralan ang mga dapat nila gawin para makarating sa kanilang pupuntahan. Masakit sakin ang tumakbo na magkakahiwalay tayo pero yun talaga ang pinakamagandang gawin upang mas malaki ang tayensa nating makaligtas. Ngayon, pinagkakatiwalaan ko ang bawat isa sa inyo. Nakasama niyo ako ng mahabang panahon at sigurado naman ako na may natutunan kayo sakin kaya hindi kayo basta-basta mahuhuli ng mga kalaban tama. Nasa sabik na ba kayo sa mga mangyayari? Si Millie ay nagsabi, ikaw lang ang nagbibigay ng aming tiwala sa amin. Si Sos Uro naman, pagsisikapan ko, si Guanling Yu na talagang sobrang tiwala sa sarili ay nagsalita rin, ipapakita ko sa iyo kung paano ko ililigtas ang aking sarili nang wala ka. Si Guan Sufei naman gaya ng inaasahan ay ngiti lang talaga ang kayang sagot. At pagkatapos ng kanilang maikling pagpupulong at nakita niya namang nakahanda na ang lahat, naghihintay na lang ng hudyat ni Liu Yi ang mga babae, kaya nang sinabi ng ating bida na takbo. Ngayon na, agad naman silang tumakbo sa magkakaibang Derek Sion at tumakbo ng mabilis hanggang kaya nila. Kailangan lang nila makalayo ng husto sa mga kalaban at saka na sila muling magsama-sama pagsapit na ng umaga. Si Liu Yi na may mahabang benti at magandang kalusugan ay madali lang siyang nakalayo agad nang hindi napapagod. Napansin niyang napakalayo niya agad at parang may naririnig siya, kaya huminto muna siya pansamantala at pinakiramdaman ang paligid. Alam niya naman kaya niyang gawin ang lahat at gawing madali, nakakaramdam siya ng kakaiba higit sa dati niyang pakiramdam nung wala pa siyang alam na may mahika. Nakita niya ang mga ibon nagliliparan sa gabi at kahit sobrang layo ay parang narinig niya ang boses ng ating dalaga na si Millie na sumisigaw. Si Millie ba yun? Agad siyang tumakbo sa Derek Sion ng sigaw ni Millie na parang isang bayani para siya ay makita at mailigtas. Mabilis naman niya agad itong natagpuan at sinilip sa malagang damo, at iyon na nga. Tama nga ang ating bida, si Millie na nasa hindi magandang sitwasyon ay hawak ng mga mukhang manyakol na kalabang tribo, mukhang sila pa ata ang bubungkal ng kabukiran ni Millie. Agad namang hinanap ng mga trebong bukayo ang mga kasama nitong mga magagandang babae at bakit nag-iisa na lang daw siya. Sumagot si Millie na hindi ko alam ang mga sinasabi nyo.
Habang ang ating bida ay talagang nagulat sa mga kalabang tribo dahil hindi niya inaasahan na mabibilis din kumilos ng mga bukayong ito. Nang pagsasamantalahan na ang kawawang dalaga ay biglang lumabas ang ating bida at sumigaw ng, "Darna! Ay mali, bakit si Wonder Woman ang nagpakita, ito pala dapat, hahaha, sensya na mga ka-recap para di ma-copyright, kailangan nating gawin ito, hihihi." Bitawan mo siya, sabi ng ating bida sa mga bukayong tribo na kating-kati na, nakita nila si Liu Yi na dumating. Liu Yi, sabi naman ni Millie. Ang isang bukayo ay nagulat sa pagdating ng ating bida, pero mas lalong naging interesado ang dalawang bukayong tribo nang makita nila ang nakasabit sa tagiliran ng ating bida na lalagyang itim. Ang ating bida ay naghanda na sa kanyang posisyon, kaya nang mapansin niya na ang dalawang bukayo ay nakatingin sa kanyang tagiliran, sa kanya napagtanto na ito ang gusto nilang kunin, kaya tinanggal niya sa pagkakasabit sa kanyang tagiliran ang lalagyang itim at hinawakan itong mabuti. Parang hindi lahat ng tribo ay nakabisado ang mga materyales at teknolohiya ng paggawa ng pulbura. Para sa kaligtasan ni Millie, kailangan ko munang mag-isip ng mabuti. Wala na akong pagpipilian kundi isakripisyo ang bagay na ito para sa kaligtasan ni Millie. Habang ang dalawang bukayo ay bihag si Millie, ang isang malaking bukayo na kalbo ay hawak si Millie. Si Liu Yi ay hindi na naglakas loob na makipagsapalaran pa sa kanila. Ganun pa man, ang pasabog ay hindi ganun kadali para gumawa, kaya hindi naman ganun kahalaga ang bagay na ito para makipagpalitan sa kanila. Kaya ang kaligtasan nila ngayon ay nakadepende sa pasabog na dala niya. Pagkatapos niyang makapagdesisyon sa paputok na hawak niya ay hinagis niya ito ng napakalakas at itinapon sa likod niya. Kung kailangan niyo ito, edi kunin niyo, sabi ng ating bida sa kanila. Bilasan niyo bago pa ito bumagsak sa lupa, sa lalong madaling panahon ay agad naman nila itong pinuntahan at makikita natin na nagsisipagtalunan sila na parang tipaklong na bukayo upang kunin ang lalagyan na itim. Habang si Liu Yi naman ay pinuntahan agad si Millie, sabay kinuha ito at binuhat na parang prinsesa, sinabihan niya itong humawak mabuti ng mahigpit. Si Millie ay hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon para pakapagsalita, kaya agad silang tumalon sa bangin at nahulog sila sa ilog. Makalipas ang ilang sandali ay lumutang din sila agad. Habang sila ay lumalangoy ay pinag-uusapan nila kung paano sila tumalon sa mataas na bangin at hinayaan silang makatakas. Hindi pa daw nila ito naranasan kahit noong dati pa. Ang kanilang pananabik ay napalitan ng kaba dahil si Liu Yi ay may naramdaman na naman na parang may nagmamasid sa kanila. Nagkaroon na naman siya ng takot, at ang kanyang ika-6 na pakiramdam ay nagsasabi sa kanya na may nagmamasid sa kanila. Kaya agad siyang nagsabi, "Sino ang nandyan?" Sa hindi inaasahan, si Liu Yi ay nakahinga ng maayos at naging mabuti ang lagay dahil si Maze pala ang kanyang nakita. "Maze, anong ginagawa mo dito?" Pero si Maze ay hindi man lang kumilos sa kanya at tinitignan lang sila. Pansamantala po muna natin puputulan dito mga ka-recap, at maraming salamat po sa mga masugid po nating nag-aabang sa mga episode na ating inilalabas. Sana po ma-upload din po natin mamaya ang kasunod nito guys, kaya huwag po natin kalimutan. Kung nagustuhan nyo po ang recap natin ngayon, huwag nyo po kalimutan mag-like at mag-iwan ng comment upang patuloy po tayong ganahan sa pag-recap, at syempre yung mga hindi pa po nakasubscribe baka naman po, hihihi. Thank you po and God bless you all.